Okay, pasensya na po sa paghintay. Medyo nakalimutan po nating i-on yung ating, Facebook. Ulit-ulit, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Pangulong Marcos po, kumurap dito po sa hamon ni Senator Bato na sinasabi niya na magpakalalaki ka. Sabihin mo talaga kung ano talagang ICC. Ito ba ay welcome sa Pilipinas? Ito ba ay ipinag-uutos nyo na ba na kami ipakulong talaga? Yan po ang matinding hamon ni Senator Bato. At ito po, ngayon po, no to ICC na naman tayong ngayong araw. No? Pag-uusapan din po natin, ito pong malaking rally na nakatakda ngayong January 28 dito po sa Kamaynilaan, no? Show of support day kay PBBM, no? Ito ayon po sa presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ito raw po ay kahakot-hakot, no? At nagtataka po siya kung bakit meron ito. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Sa mga taga-Facebook po, pwede po kayong mag-likes, pwede po kayong mag-follow, no? Follow nyo po yung ating Facebook page, yan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero yan na nga, no? Okay, simulan natin. Ang dami naman, ang, ang dami ko namang aberratics. Nalobat naman tong ano. Okay. Huwag niyo na po kami pa po ba sisisihin? Hindi po. Alam niyo po, may nakita lang tayong comment, no? Sinabi kasi rito na paulit-ulit na raw yan na sinasabi na hindi tayo hindi welcome yung ICC. Alam niyo po, hindi po yan yung huling binanggit eh. Ang sinabi po, after po ng ibalik lang po natin yung kwento, no? Tama naman, may mga pronouncement po. Lagi nga natin binabasa na ayaw na ng Pangulo, walang jurisdiction ditong ICC. Yun nga po yung pinanghawakan natin. No? Hindi po tayo magkaiba dyan. Kaya lang, nabago po ang tono, no? At tayo po ay nagduda nung pong naglabas na yung House of Representatives ng resolution na gustong papasukin yung ICC. At eto po, nung pagkatapos po ng resolution, iba na po sinasabi ng ating Pangulo. Di ba? Ano na po yung sinasabi ng ating Pangulo? Ito na po yung sinasabi niya, pag-aaralan na. Mula po sa wala silang jurisdiction, mula po sa hindi tayo makikipagtulungan, bigla pong sinabi ng Pangulo na pag-aaralan na. In fact, napakarami pong mga vlogger at mga supporter ni PBBM na nagsasalita na papasukin na yan. Ano ba kinatatakot? Kung walang kinatatakot, di papasukin. Ngayon po, tapos sunod-sunod po yan eh. Sinabi po ni Roque, hindi naman po nila mapabulaanan, wala pong nagsasabi na nagsisinungaling si Roque. No, sinabi po ni Roque na narito na yung ICC. At sinigundahan pa po yan nito ni Senator Trillan, dating Senador Trillanes, no? Na nagsabi na yung ICC po ay nag-iimbestiga na, malapit ng imbestiga. Nagdidiwang po kayo lahat eh. Yung mga supporter ni BBM nagdidiwang, malapit na magkaroon ng ng katarungan, mga ganun. Di ba? May mga warrant of arrest pa. Doon po nag-react si Senator Bato. Dahil po before nito, sinasabi po ni Senator Bato na nagkausap sila. Nagkausap sila. Pulpul pala ako, bet ka nanonood. Pag pulpul, huwag ko na panoorin. Hindi ba? Mas pulpul ka pala eh. Okay, balik po tayo. Nakakalibang lang po naglilibang lang po ako, huwag kayo mag-alala. Masarap po, mahaba po ang tulog ko ngayon. Okay.
Sinabi po ni ano ah, ni Senator Bato kasi putya kalat na, naarestuhin na sila, eh. In fact, kinote niya si Trillanes, 'no? Kaya sabi niya, "Walang saksakan sa likod, ha? Para alam namin, magpakalalaki ka. Pangulong Marcos, sabihin mo talaga sa amin kung pinapasok mo ba o hindi." Yan po yung topic natin kagabi, 'no? Be man enough, 'no? Na wala ng paligoy-ligoy, wala ng saksakan sa likod. O eh yan po talaga yung totoo, 'di ba? Yung mga kayo naman po mga nanonood, kung pulpul po yung pinanonood nyo, million po ang channels. Lipat agad. Eh, ganun lang po kasimple yan, eh, 'di ba? Kung ayaw ko ng pinanood, bobotong vlogger na nagngangalang Badong, lipat agad. Nakman po pa. Eh ano ka pala, ba't ka nanonood dito? Kung pulpul pala ako. Eh di uto-uto ka pala kasi nakakita ka ng gwapo, siguro ay gwapo to. Kahit bobo to, panoorin ko. Attracted. Hindi po ako maasar ngayon dahil ano ko eh. Ah, masarap ang ating tulog. Ngayon pong umaga, medyo nanginginig-nginig pa po si Pangulong Marcos nang sinasagot niya yung mga reporter. Eto na po, no? Balik na naman tayo sa no to ICC. Ayan yun eh. Ayan, no? Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Ang linaw po nito, ha? I do not consider, ulitin ko lang, mali pala. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Okay. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure. Dito po ako nagiba, no? Binabantayan namin sila. Ibig sabihin, narito na sila. And in fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Yan po. Ako sa tingin ko, no? Ito po sa tingin ko, ito po yung direct reaction niya dito sa matigas na pahayag ni kasi tindi ng mga binitawan ni Senator Bato. Eh. Para alam namin kung anong susunod namin ikikilos. Hindi po sinabi ni Senator Bato na pag pinapasok nyo talaga yung ICC, eh magtatago kami o kami ay kung ano, para malaman namin kung ano yung susunod naming ikikilos. Alam niyo po, bat-bat po ng atake ngayon, no, si Pangulong Marcos. Hindi naman po yan, kagagawan din po nila yan. Kasi, alam nyo, in fairness, napakaswerte po ng Pangulong ito. Wala pa po tayong major na mga bagyo, wala pa tayong major na mga sakuna, wala pong pandemya, no? Ang nakakabwisit yung mga tauhan nyo eh. Pangulong Marcos, lalo na yung Kamag-anak Incorporated nyo na dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan. Alam niyo po kung kayo talaga mga loyalist, mga Marcos, sa mga Marcos loyalist po, maraming Marcos loyalist pa dito eh. Alam niyo sa totoo lang, no? Magtapatan tayo. Alam niyo naman kung sino sumisira sa mga Marcos ngayon. Kung ipagtatanggol niyo pa rin yung sumisira sa mga Marcos, eh talagang ganyan. Di ba? Alam nyo na walang kaguluhan na to kung hindi dahil dyan sa mga sumisira sa Marcos loyalist kayo. Sabi nga ni Senator Amy, ha? Eh hindi naman Marcos yan. Oh.
Yun po yung hindi Marcos na pinagtatanggol ng mga Marcos loyalists. Yun mismo ang sumisira sa mga Marcos. Simpleng-simple lang po. Lahat po yan nag-ugat. Ito ang pinaka wish nyo to nung araw eh. Nung nagka-unit team, gusto nyo na kagad biyakin eh, dahil wala kayong tiwala sa mga Duterte. Ayaw nyo maging presidente si Sara sa 2028. Gusto nyo kagad tablahin. Di ba ito yung wish nyo? Yung magkabitak na yung unit team. Huwag kayong mag-wish ng mga alanganin. Ngayon nyo na-realize, no, na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinabla ninyo yung mga Duterte. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumulitika yan? Yan po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Aimee, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala namang buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos magtapatan tayo. Nung napangasawa ni Imelda si Marcos, doon lang po, hindi katulad ng mga Marcos, mula tatay, talagang politiko. Okay. Sa totoo lang po, yung Kamag-anak Incorporated, parang bigay na yan. Putya, huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez. Diyan sa lugar nila. Okay. Kaso, it's too late eh. Tinablan nyo na eh. Para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay sino kunwari para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. Wala pa, ilang buwan pa lang, nirarally na kayo ni Franz Castro. Sino nagrarally ngayon sa Batasang Pambansa, sa Congress? Si Franz Castro. Siya yung namumuno ngayon na rally laban sa inyo. Laban sa Kongreso na nagsusulong ng tsa-tsa. Hindi kayo marunong pumili, hindi nyo kayang i-appreciate yung mga kakampi nyo. Napakasama po ng manalo lang kayo, tablahin nyo na yung pinakakakampi nyo. Putya, kung tutuusin niya eh. Ako, ngayon ko lang sasabihin to eh. Baka nga yan talaga nagpanalo sa inyo eh. Yung mga Duterte. Tapos nanalo lang kayo, tablahan na. O asan na ngayon yung mga ano nyo? Di mayat-maya kayo ngayon. Mayat-maya kayong kabado sa mga militar, kabado sa kung kanino, yung mga pinagtiwalaan nyo, putya, anytime. Nakita nyo na yung mga dilawan? Anytime, naghihintay lang yan na tirahin din kayo. Pinagpalit nyo yung mga dilawan kakamping sa mga Duterte. Ang mga Duterte, makikipagpatayan para sa inyo. Asan na ngayon? Pinagpalit nyo yung mga dilawan kakamping tsaka Makabayan Black. Puta, anytime, titirahin din kayo. Yan ang katotohanan. Real talk po tayo. Kagagawan nyo rin yan. Yang hindi kayo matatag ngayon. Tignan nyo nga yung mga vlogger nyo. Tarantan-taranta. Mga welcome na niyan yung ICC. Welcome na ICC. Makukulong ka na, Duterte. Asan na ngayon? Bumaliktad kayo ngayon. Nanggigil na si Bato eh. Huwag tayo magsaksakan sa likod. Alam mo yung mga PMAyer, katulad ni Bato, no? Mga ano po yan, kabalyero po yan, no? Yung ano po yan, yung mga Ginoo. Sa kanila, ang salita, parang pagtataga sa bato. Hindi naman po tinawag na bato yan dahil lalamya-lamya eh. Hindi nyo ba na-realize kung bakit Bato ang pangalan yan? Hindi yan tinawag na Bato dahil malamyang tao. Nakita nyo lang siguro na patawa-patawa lang. Si Duterte, aasahan si Bato kung sa tingin nyo lalamya-lamya. Na ano kayo ni Bato, na-real to kayo. Magtapat ka, magpakalalaki ka, sabihin mo sa amin.
kung papapasukin mo yung ICC o hindi. Okay na yan. Kayo na nagpanalo kay Duterte. Sige. Alam niyo po, performance po ang sinusukat ng tao. Marami po nanalo. Si Pinoy nanalo. Kumusta ang performance ni Pinoy? Wala. Si Erap nanalo. Kumusta performance? Si Cory, binoto. Binoto lang, hindi nanalo. Kumusta ang performance? Sa performance kayo magbatay. Kahit na, totoo naman nanalo si Marcos eh. Ito si Bongbong. In fact, siya po pinakamaraming tinambak sa kalaban. Wala pa kalahati. Si Bongbong Marcos po ngayon, ang anong tawag dan, yung majority president, sila ni Sara Duterte. Oh, hindi po usapin yan ng usapin po yan ng performance. Alam niyo po, kahit sino po ang bumibira sa inyo, basta maganda ang performance, ano kakakaban nyo? Eh si Duterte, 6 na taon yan. May Aus Duterte pa. May narinig ba kayong Aus BBM ngayon? Wala naman eh. Yung direkta, Aus Duterte, let Lenny lead. Oh, harap-harapan yun sa lahat. Araw-araw nakikita namin yan. Pero ang tao, hindi nila mapapasunod dahil ang ganda ng pinapakita ni Duterte. Yan ang real talk. Performance ang hinahanap ng tao, hindi yung mga tokis-tokis. Bahain nyo man yan ng magagandang ginagawa nyo. Sabihin nyo man na napakagaganda ng panahon ni Duterte. Hindi po namin, wala po kami nababasa. Ganda naman ang ginawa ni Duterte. Nakikita namin. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang skyway. Puta, may skyway. Dumaan ako sa skyway. Naku, natuwan-tuwa ako. No? Yung maniwala kayo sa akin eh. Yung performance po ng Pangulo, hindi po yung propaganda. Dahil po madali na i-counter ang propaganda ngayon. Eh, ang tagal na nilang sinisiraan yung Dolomite eh. Pupunta ka lang sa Dolomite, ang isang vlogger makikita ng tao. Ito ba yung pagsasayang ng pera? Dating basurahan to eh. Dating taihan to eh. Dating amoy tae dito eh. Ang dami na mamasyal. Sasabihin nyo, sayang ang pera. Meron pang sinasabi, sinira daw yung kalikasan sa Dolomite. Sinira ang kalikasan, puta, lahat kami alam namin, basura nakalagay dyan eh. Ngayon, pasyalan na, sinira yung kalikasan. Hindi po, performance po ang nagpapasya. Yan po kahit na tokis, marami na pong vlogger ngayon. Hindi nyo po matotokis ngayon na ang ganda ng ginagawa. Ganda ng ginagawa, traffic. Nag-helicopter, nanood ng concert habang yung mga tao, hindi ba natin makikita yung landslide? 15 namatay sa landslide habang nagko-concert yung Pangulo. O, anong masasabi niyo ron? Yun po ang mga performance. Saan ka nakakita? Guinness Book of World Record, mismong kapatid, hindi matiis. Pang-Guinness to. Halos araw-araw daw may tumatama sa loto. Tayo yata pinakamaraming tumama sa loto. Alam nyo, kahit hindi po totoo, pinagdududahan na lahat eh. Isang tao, isang sekretary, hawak niya ang mga sumusunod. Brownout sa NAIA. Ilang brownout sa NAIA. Ha? Tapos, problema ng MRT. Yan ding sekretary niyan. Plastic ng lisensya, hindi maresolba. Yun pa rin yung sekretary na yun. Nariyan pa rin, buhay pa rin. Nakailang brownout na sa NAIA, nakailang problema na ngayon, may problema na naman sa MRT. Yun pa rin ang sekretary natin. Ganun po katindi rito. Okay na yan. Alam mo, naroon pa rin kayo kung sino nanalo, sino nagpanalo. Kami nasa performance na eh. Kahit na sinabi nyo na, baliktad na utak ko. Kayo na tama. Kayo na nagpanalo sa Duterte. Sige, okay na ako riyan. Pero mahal ng tao yung Duterte. Okay na yan. Pumunta na sa Davao na naka-helicopter.
Yung performance tayo. Okay, punta na po tayo. Kaya no to ICC, kawawa po yung mga vlogger. Tuwan-tuwa na sila, wini-welcome na yung ICC. Biglang, no to ICC na naman tayo. Paano namin babaguhin yung mga vlog namin? Paano na kami? Paano na kami sa mga tao? Ano na tingin sa amin? Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa. Ito po, sagutin nyo po kasi. Ang problema kasi, dilawan yung pagsagot nyo eh. Binabatuhan mo ng mga konkreto. Taas ng bilihin, yung 20 pesos, imbis na palapit tayo sa 20 pesos, palayo tayo sa 20 pesos. Wala na po yung 1 million na a year na pabahay. Tapos, ngayon, may show of support day. Nagpalaisipan daw po kay Senator Amy Marcos, bakit kinakailangan natin magkaroon ng show of support day? No? Bakit kinakailangan? Ang balita pa ni Senator Amy Marcos ay kahakot-hakot. Maghahakutan tayo. Maghahakot po ng mga Bakit po? Alam niyo po, gastos yan eh. Hindi po naman kinakailangan na magpakita kayo, mayroong sumusuporta kay BBM. Hindi po. Kusa po yung tao, susuporta sa inyo. Nakaporma ba yung Duterte? Mula po umupo si Duterte, may House Duterte na, let Lenny lead. Hindi po tayo, pinagtatawanan lang ng tao yan. Anong House Duterte? Utot nyo. Hindi po kinakailangan ni Duterte na magsagawa ng may malaking sumusuporta sa akin. Hindi po niya kinakailangan. Pag nararamdaman ng tao na tumahimik dun sa lugar nila, yung sinasabi niya, masama yung war on drugs, masamang tao yung mga Duterte, mura na mura, rape joke, masamang tao yan, masamang tao. Kahit na ano pa pong pagpapasama ninyo. No? Kami, naranasan namin eh. Yung mga mayayaman walang epekto kasi paglabas nila ng kanilang bahay, nakakotse sila, pupunta sa opisina, kotse na naman pabalik. Yung mga mahihirap na tulad natin, nalalabas tayo, na tagalooban, makikita natin nakahambalang yung mga adiksyonist diyan. Panahon ni Duterte, nawala yung mga adiksyonist. Putan saya natin. 'Di ba? Nabawi natin yung mga kanto. Buwat, wag niyo sabihin na harap-harapan ng mayat-maya nga nun. May mga termino nga nun na, ano yung termino nun na yung bentahan ng kubo, yung kung saan-saan lang, may gamitan pa. Pupunta ka rin sa bahay na yun, babayad ka, dun ka nagagamit. Tapos yung talipapa ba tawag? Na-stop yun lahat. Tuwan-tuwa tayo eh. ICC. Utot nyo. Poprotektahan namin si Pangulong Duterte. Eto na lang nga yung Pangulo. Kaya hindi kailangan ito ni Duterte maghakot para magsabi, may supporter pa ako. Ayan, sinabi ni Senator Amy. Ang hinala ng senadora, maaaring ang pagtitipon ay pakana ng mga insecure o para ipakita ang suporta sa punong ekekutibo sa presidente kasabay na umuugong na planong pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon. Lagi tuloy kayong may naririnig na threat kung kani-kanino kasi masyadong insecure tong gobyerno na to dahil sa dami ng paano yung pinakamatatag nyong kakampi sana. Yung pinakamatatag nyong kakampi sana na hindi natatakot dyan sa distab na yan. Natakot ba yung mga Duterte sa mga distab? Alam niyo po ba kung sinong kalaban ng mga Duterte? Oligarko, drug lords, tindi, ang lalaki. Oligarko pala, doon natin na-realize, no? Ang pinakamalaki palang problema ng Pilipinas, yung mga oligarko. Kontrolado pala nila lahat. Nagbabayad tayo ng bilyon-bilyon. Tayo pa, Pilipinas pa nagbabayad sa kanila. Minura sila ni Duterte, yung mga magtutubig, yung mga may-ari ng
Maynilad tsaka Manila Waters. Mga PI kayo, sisingilin nyo pa kami. Dami nyo nang nahutot sa amin. Sila pa nagsorry. O yung mga oligarko, bayad ng buwis, bilyon-bilyon. Iba yung Duterte. Alam niyo po yung mga kriminal, no? Alam ni Duterte makipag-usap sa kriminal. Kaya yung sinasabi nyo na masamang ugali ni Duterte, actually, ganyan makipag-usap sa mga kriminal. Ngayon, sasabihin nyo, wala nang mga nanlaban, wala nang kada married, wala na namamatay ngayon. Eh di, ano kaya ang iniisip ng mga wala na. Eh noon, bakit takot ang mga kriminal? Pag sinabi ni Duterte, PI kayo, papatayin ko kayo, tapos may namatay, eh puta, totoo to. Puta, namatay eh. Tropa ko yan. Dalawa kaming kasama ko lang kagabi yan. Teka muna. Isip-isip muna ako. Hindi pala biruan tong Duterte na to. Pag sinabi niya may mamamatay, papatayin ko kayo, may namamatay. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Ganun po makipag-usap sa mga kriminal. Yung mga sinasabi po ni Pangulong Duterte, na bababain ko kayo sa impyerno. Tinding mga pananalita yun, naunawaan po ng mga kriminal yun. That's how you talk with criminals. Kaya nagbabayad ng buwis yung mga oligarko, puta bayaran sila eh. Minura niya yung mga magtutupig eh. Sisingilin nyo kami, mga PI kayo. Niloloko nyo taong bayan. Sorry po, sorry. Nag-sorry, hindi na tayo huwag nyo na pong bayaran. Huwag nyo na pong bayaran yung utang ng Pilipinas. Saka nakakita tayo pa nagkautang dyan sa mga magtutubig, tayo pa nagkautang. Sabi ni Duterte, mga PI kayo, kami pa may utang sa inyo ng bilyon. Eh putya kung ibang presidente yun, magbabayad tayo ng bilyon-bilyon dyan sa mga magtutubig na oligarko niyan. Yan lang po. Ang ating topic, ang bilis po ng ng oras. Pag tayo po